Ano ba naman ang suot mo, Afia? Mukha kang pupunta sa burol sa halip na sa isang investment gala? Ito ang paboritong kulay ng papa ko, Rafael. At saka, anibersaryo natin ngayon. Wala akong pakialam sa anibersaryo o sa tatay mo. Look at Bianca. She's wearing the latest collection from Paris. Hindi siya nakakahiya sa harap ng mga investors. Ikaw, you look so plain. Nakakadrain ang pagmumukha mo. Rafael, 10 taon akong nanahimik. 10 taon akong sumunod sa bawat gusto mo, kahit ang pagbenta sa mga alahas ng nanay ko, para lang may maipuhunan ka sa kumpanyang ito. Don't give me that martyr act, Althea. Utang na loob mo sa akin na apelido ko ang dala mo. Kung wala ako, isa ka lang pulubi sa kalye. So tonight, do me a favor. Manatili ka lang sa sulok, huwag kang magsasalita, at huwag mong gagawing katatawanan ang sarili mo sa harap ni Bianca. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Althea Villamor. Sa loob ng marangyang sasakyan, habang binabaybay ang maliwanag at abalang kalsada ng Bonifacio Global City, tanging ang tunog ng sarili niyang marahas na paghinga ang naririnig ni Althea. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na hapdi sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali na tila mga higanteng nagbabantay sa kanyang paghihirap. Ang kanyang mga kamay na may bahid ng gasgas mula sa pag-aayos ng mga dokumentong iniwan ni Rafael sa bahay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang telang asun ng kanyang bestida, ang telang pinili niya ng may pag-asa, ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang pagkatao. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang marangyang hotel, ang liwanag ng mga flash ng kamera ay sumalubong sa kanila. Agad na nagbago ang anyo ni Rafael. Ang matalim na mukha nito ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang ngiti ng isang matagumpay na CEO. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Ngunit hindi ito isang kilos ng pagmamahal. Isa itong babala. Isang utos na kailangang sundin. Pagpasok sa ballroom, ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay humalo sa tensyong nararamdaman ni Althea. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Bianca Fajardo. Nakasuot ito ng isang pulang gown na tila humahamon sa lahat ng mata sa silid. Nang makita sila, lumapit ang babae ng may indayog sa balakang na tila ba siya ang tunay na may-ari ng gabing iyon. "Oh, Rafael, you're finally here!" Malanding bati ni Bianca, bago ibaling ang tingin kay Althea ng may halong pangungutya. "And of course, kasama mo pala ang anino mo?" "Bianca, please, give her a break." Pinilit lang niyang sumama. Natatawang sagot ni Rafael habang ang kamay niya ay dahan-dahang humawak sa baywang ni Bianca. Isang kilos na dapat ay para lamang sa asawa. Hindi nakaimik si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bato. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang respeto. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang kinang na mga luhang pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na eyeliner. "You know, Althea," muling pagsasalita ni Bianca habang tinitingnan ang baso ng champagne sa kanyang kamay. "In this world, hindi sapat ang pagiging mabait. Kailangan mong maging kapaki-pakinabang. Rafael needs a queen, not a household helper who happens to have a marriage contract." "Bianca, sumusobra ka na." Mahinang tugon ni Althea. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. "Ito ay isang public event. Respetuhin mo naman ang sarili mo. Kung hindi mo man ako kayang respetuhin." Isang nakabibiging tawa ang isinagot ni Bianca. At bago pa man makapikit si Althea, isang mabilis na paggalaw ng kamay ang nangyari. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na tila isang kulog sa gitna ng malinis na langit. Napalingon ang mga investors. Ang musika ay tila huminto. Ang pisngi ni Althea ay uminet. Isang matinding hapdi na hindi lamang nanggaling sa sampal,
kundi mula sa pagkadurog ng kanyang hulihibla ng dignidad. "Who do you think you are to lecture me?" Singhal ni Bianca. Ang mukha nito ay hindi na bakas ang ganda, kundi puro put. Lumingon si Althea kay Rafael, naghahanap ng kaligtasan. Naghahanap ng katarungan. Ngunit ang nakita niya ay ang malamig na mga mata ng kanyang asawa. Walang galit para kay Bianca. Walang malasakit para sa kanya. "Althea, umalis ka na muna." Malamig na utos ni Rafael. "Don't make a scene. Napahiya na tayo. Huwag mo nang dagdagan. Go to the restroom and fix yourself. You're embarrassing me." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal ni Bianca. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Althea ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga patalim na sumasaksak sa kanyang likuran. Ramdam niya ang bawat tingin ng pangungutya, ang bawat tawa ng mga taong itinuturing niyang kaibigan. Tumayo siya ng tuwid, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel. Hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang namumulang pisingi. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig para kay Rafael, ay unti-unting naging bato. Ang bawat tibok nito ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang bagong simula. Sa kanyang isip, muling naglaro ang mga kataga sa lihim na dokumentong nasa ilalim ng kanyang kama sa mansyon. Ang mga salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Huwag mong hahayaang ubusin kanila, Althea. Ang lahat ng sa akin ay sayo." Tiningnan niya si Rafael sa huling pagkakataon sa gabing yon. Isang tingin na puno ng kamatayan ng kanilang nakaraan. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa labas ng ballroom, sa madilim na pasilyo ng hotel, kinuha ni Althea ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo at matalim. Pinindot niya ang isang numero na 10 taon niyang hindi tinatawagan. "Attorney, it's Althea Villamor." Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang emosyon. "Ilabas mo na ang blue envelope. Bukas na bukas din. Uumpisahan nating bawiin ang lahat." Ang malaking gate ng Mansyong Santillan ay bumukas ng walang tunog, tila isang dambuhalang bibig na handang lulunin ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Althea. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat pa sa semento. Hindi tumitingin si Rafael sa kanya. Abala ito sa pagpindot sa kanyang cellphone. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng asul na anino sa kanyang mukhang tila gawa sa yelo. Nang huminto ang sasakyan, hindi man lang hinintay ni Rafael na makababa si Althea. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay umalingaw sa malawak na garahe. Isang hudyat na ang galit ay muling maghahari sa loob ng bahay. Pagpasok sa sala, ang malamig na boses ni Doña Aurora ang sumalubong sa kanila. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong selyang gawa sa mamahaling nara. Hawak ang isang rosaryo na tila ba ang pagdarasal ay sapat na upang hugasan ang kanyang mapanghusgang pagkatao. "Anong oras na, Althea? At bakit ganyan ang itsura mo?" Namumula ang pisngi mo at tila galing ka sa isang away kalye. "You are a Santillan now. Umarte ka naman ng naaayon sa posisyon mo." Ang boses ng kanyang biyanan ay tila bulyaw ng isang reyna sa kanyang alipin. "Ina, pagod lang po ako," mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa makintab na sahig. "Pagod? O baka naman wala ka lang talagang silbi. 10 taon na kayong kasal ni Rafael, pero hanggang ngayon, wala pa ring batang naglalaro sa mansyong ito. Isang baog na asawa, yan lang ang tanging maipagmamalaki mo." Patuloy ni Doña Aurora. Ang bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa sugatang kaluluwa ni Althea. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, dumiretso ito sa bar sa sulok ng sala at nagsali ng alak.
Ang tunog ng yelo na tumama sa baso ay tila bawat segundo ng buhay ni Althea na unti-unting natutunaw. Rafael, kausapin mo ang asawa mo. Huwag mong hayaang maging pabigat siya sa pangalan natin. Utos ng matanda, bago ito tumayo at marahang naglakad paakyat, iniwan ang mag-asawa sa gitna ng nakabibinging tensyon. Nang silang dalawa na lamang, lumapit si Rafael kay Althea. Amoy alak na ang hininga nito at ang kanyang mga mata ay mapanganib na nakatitig sa asawa. Althea, listen to me. Ang boses ni Rafael ay biglang naging malambot. Ngunit ito ang uri ng lambot na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Ang nangyari kanina, it was for the company. Bianca is energetic. She has connections. Sinampal ka lang niya dahil masyado kang naging emosyonal. If you were just more supportive, hindi mangyayari iyon. Supportive, Rafael? Hinayaan mo siyang saktan ako sa harap ng lahat. Asawa mo ako. Sa wakas ay nakapagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Asawa? Oo, sa papel. Pero tignan mo ang sarili mo. Masyado kang nakakabit sa nakaraan. I'm doing this for our future. I'm gasping for air in this marriage because you're so boring. Kaya huwag kang maginarte. Be thankful that I still come home to you. Hinawakan ni Rafael ang baba ni Althea, pinilit itong patingalayan. Now go upstairs, magpahinga ka na at kalimutan mo na ang nangyari. I have a lot of work to do. Binitawan niya si Althea na may pandidiri bago ito dumiretso sa kanyang study room. Naiwang mag-isa si Althea sa gitna ng malawak at madilim na sala. Ang bawat dekorasyon sa bahay na iyon, ang mga painting na gawa ng mga tanyag na artista, ang mga chandelier na kumikinang, ay tila mga saksi sa kanyang lihim na pagdurusa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Doon, nakita niya si Manang Sol, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya. Ang mukha ni Manang Sol ay puno ng pag-aalala. Iha, nakita ko ang nangyari sa balita sa social media. Bulong ni Manang Sol. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay marahang humawak sa nanginginig na kamay ni Althea. Huwag mong hayaang ubusin ka nila. May lakas ka, Althea. Tandaan mo ang bilin ng iyong ama. Manang, ang sakit na. Bulong ni Althea, at sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing yon, hinayaan niyang pumatak ang isang luhang galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Tahan na anak, ang ulan ay hindi tumatagal habang buhay. Muling pag-alo ni Manang Sol habang iniabot ang isang baso ng mainit na tsaa. Umakit si Althea sa kanilang silid, ngunit bago siya makapasok, narinig niya ang mahinang boses ni Rafael mula sa study room na hindi masyadong nakasara ang pinto. Huminto siya. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Don't worry, Bianca. Ang boses ni Rafael ay puno ng laming, ang uri ng laming na kailanman ay hindi narinig ni Althea. Konting tiis na lang. I'm just waiting for the right timing para makuha ang pirma niya sa bagong kumpanya. Kapag nasa atin na ang lahat ng assets mula sa Viamore Trust, hinding-hindi na natin siya kailangan. I'll throw her out like trash. Just like what she deserves. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa gulugod ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa hamba ng pinto. Ang huling hibla ng pag-asa na baka may natitira pang pagmamahal si Rafael ay tuluyan ng naputol. Pumasok siya sa kanilang kwarto at dumretso sa loob ng walk-in closet. Doon, sa pinakasulok ng isang lumang cabinet, kinuha niya ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng isang luma at kupas na teddy bear. Sa ilalim ng sahig ng closet, may isang lihim na vault. Binuksan niya ito at tumambad ang isang asul na envelope. Ang envelope na binanggit niya sa abogado kanina. Ngunit sa tabi nito, may isa pang bagay. Isang maliit at lumang ultrasound image na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Isang sikretong hinding-hindi nalaman ni Rafael. Isang anak na nawala
dahil sa stress at pagpapabaya ng kanyang asawa. Hinaplos ni Althea ang larawan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Hindi lang ang pera ang kukunin ko sa iyo, Rafael. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Kukunin ko ang lahat ng bagay na nagpapatayo sa iyo, hanggang sa wala nang matira, kundi ang abo ng iyong kayabangan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Rafael, tila walang anuman ang nangyari. Bakit gising ka pa? At anong ginagawa mo dyan sa dilim? Tanong nito ng may halong inis. Bakit gising ka pa? At anong ginagawa mo dyan sa dilim? Inayos ko lang ang mga lumang gamit ni Papa Rafael. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Lagi na lang tungkol sa tatay mo. Patay na siya, Althea. Stop living in the past. It's pathetic. Ang kailangan mo ay mag-focus sa kasalukuyan, sa akin, at sa kumpanya. Your father's legacy is nothing compared to what I'm building now. Siguro nga, pathetic na ako dahil hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako sa mga pangako. Akala ko kasi, ang mga pundasyong iniwan niya ay sapat na para itayo ang buhay natin. Pundasyon? Ang mga iniwan niya ay mga lumang ideya na hindi na gumagana sa mundo ngayon. Kaya huwag mo nang balikan ang mga basurang yan. Matulog ka na. At sa susunod, ayaw ko nang makakita ng kahit anong gamit ng tatay mo sa kwartong ito. It's distracting. Isinara ni Rafael ang pinto ng may di maipaliwanag na otoridad. Iniwan si Althea na nakatayo sa gitna ng malamig na silid. Ang mga salitang basura na ipinatungkol nito sa kanyang ama ay tila isang bagong latay sa kanyang puso. Ngunit sa halip na manghina, dahan-dahang itinuwid ni Althea ang kanyang likod. Ang bawat pangungutya ni Rafael ay nagiging gatong sa apoy na unti-unting nagniningas sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, sa gitna ng sikat ng araw sa Maynila, nagsuot si Althea ng isang simpleng asul na belo at nagtungo sa Minor Basilica ng Quiapo. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagwita ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng dagsa ng mga taong nagdarasal at humihingi ng himala, naroon ang isang matandang lalaking nakasuot ng barong na tila kupas na ng panahon. Si Attorney Valdez, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama. Iha, akala ko ay nakalimutan mo na ang daan patungo sa akin. Bulong ng matanda nang maupo si Althea sa tabi nito sa isa sa mga kahoy na upuan ng simbahan. Ang tunog ng mga bulong ng debosyon sa paligid ay nagsilbing tabing sa kanilang usapan. Hindi ko po nakalimutan, attorney. Pinatagal ko lang dahil gusto kong maniwala na magbabago ang lahat. Pero mali ako. Sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa imahe ng itim na Nazareno sa dambana. Inabot ni Attorney Valdez ang isang makapal na folder na nakabalot sa lumang plastic. Narito ang lahat, Althea. Ang Villamor Trust ay hindi lang isang pundasyon. Ito ang hininga ng kumpanyang pinapatakbo ni Rafael ngayon. 10 taon niyang ginagamit ang mga ari-ariang hindi sa kanya. Ang mga pinirmahan mong dokumento noon na akala mo ay para sa insurance? Iyon ay mga pekeng papeles na ginamit niya para ilipat ang pondo sa kanyang personal na account. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal ng katotohanan. Nakita niya ang mga pirma niyang huwad, ang mga petsang tumutugma sa mga panahong nasa ospital siya dahil sa pagkakunan 7 taon na ang nakalilipas. Habang siya ay nagluluksa, ang kanyang asawa ay abala sa pagnanakaw sa kanyang kinabukasan. Attorney, gusto ko pong simulan ang proseso, pero ayaw kong malaman niya. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng isang taong unti-unting kinukuha ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang boses ni Althea ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Mag-ingat ka, iha. Si Rafael ay parang isang sugatang hayop kapag naramdaman niyang mawawala ang kanyang kapangyarihan. Siguraduhin mong nakasuot ka ng maskara ng isang masunuring asawa hanggang sa huling sandali, paalaala ng abogado. Pagbalik sa mansyon, nadatnan ni Althea si Rafael na nagmamadaling lumabas. Ang mukha nito ay puno ng tensyon.
Tila may malaking problemang hinaharap sa kumpanya. Saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan. Tanong ni Rafael nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nagsimba lang ako sa Quiapo, Rafael. Ipinagdasal ko ang kaligtasan mo at ng kumpanya. Sagot ni Alfia nang may malambot na boses. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang inosenteng pagmamalasakit. Sandaling natigilan si Rafael. Tila hindi nito inaasahan ang ganoong kabait na sagot. Pagkatapos ng mga nangyari kagabi, isang tipid na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Isang ngiti ng tagumpay. Dahil akala niya ay kontrolado pa rin niya ang isipan ng kanyang asawa. Good. We need all the luck we can get. May malaking investor na darating bukas. Make sure the house is perfect, okay? And wear something expensive. Ayaw kong magmukhang naghihirap ang kumpanya dahil sa itsura mo. Sabi ni Rafael bago ito sumakay sa sasakyan. Nang makaalis ang asawa, pumasok si Althea sa loob ng bahay. Dinala siya ng kanyang mga paa sa library, kung saan nakatago ang isang lumang portrait ng kanyang ama. Nilapitan niya ito at marang hinaplos ang malamig na frame. Ang kanyang daliri ay tumama sa kanyang wedding ring. Na tila ba ang ginto nito ay unti-unti nang kumukupas at nagiging kalawang. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid, hanggang sa mabasag ito ng marahas na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang asawa niya. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Ngunit ang mensaheng kasunod nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Althea, alam ko ang ginagawa mo sa Quiapo. Magkita tayo sa tapat ng kumpanya sa loob ng 1 oras. Kung ayaw mong malaman ni Rafael ang lahat. Ang bawat hebla ng katawan ni Althea ay nanigas. May nakakita sa kanya. May nakakaalam ng kanyang plano. Ang mga anino sa loob ng mansyon ay tila biglang naging mga mata na nakamasid sa kanya, naghihintay ng kanyang susunod na pagkakamali. Akala mo ba matatago mo sa akin ang pagpunta mo sa Quiapo, Althea? You're so predictable. Magdarasal sa simbahan habang ang asawa mo sa akin humahanap ng ginhawa. Hindi mo kailangang istok ang bawat kilos ko, Bianca. Mas lalo mo lang pinapatunayan na threaten ka sa posisyon ko. Threatened? Why would I be threatened by a woman who's already losing? Tignan mo ang paligid mo. Everything in this condo was paid for by Rafael. My clothes, my jewelry, even the perfume I'm wearing. Galing sa asawa mo. Actually, galing sa kumpanya mo, diba? The company that you're so desperate to save. Enjoy it while you can, Bianca. Dahil ang mga bagay na kinuha sa nakaw, hindi nagtatagal. Ang akala mong sayo ay baka isang gabi lang ay maglaho na parang bula. You talk too much for someone who's about to be replaced. Look at this. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka nababalikan ni Rafael. Sa gitna ng isang marangyang condo unit sa BGC, nakatayo si Althea na tila isang estatwa ng yelo. Ang bawat salita ni Bianca ay parang mga patalim na humihiwa sa kanyang balat. Ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na walang emosyon. Ang paligid ay puno ng karangyaan, isang malawak na bintana na nagpapakita ng skyline ng Maynila, ang mga gamit na gawa sa mamahaling leather at ang amoy ng pabango ni Bianca na tila sumasakal sa hangin sa loob ng silid. Dahan-dahang lumakad si Bianca patungo sa isang maliit na drawer sa gilid ng kanilang kama. Ang kama kung saan alam ni Althea na natutulog ang kanyang asawa gabi-gabi. May kinuha ang babae na isang maliit na puting papel at inihagis ito sa harap ni Althea. Ang tunog ng papel na bumagsak sa sahig ay tila mas malakas pa sa isang pagsabog sa pandinig ni Althea. Yumuko siya at dahan-dahang kinuha ang papel, isang ultrasound image. May maliit na tuldok sa gitna nito, isang buhay na nabubuo sa loob ni Bianca. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang alaala ng sarili niyang sanggol na nawala 7 taon na ang nakalilipas ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang sakit na akala niya ay kinalimutan na niya ay muling nag-alab, mas matindi at mas mapait. Habang siya ay nagluluksa sa kanilang anak na hindi man lang nasilayan ang liwanag, si Rafael
ay abala sa pagbuo ng bagong buhay sa ibang babae. 2 months, Althea. 2 months na kaming may sikreto ni Rafael. Nakangising, sabi ni Bianca, habang hinahawakan ang kanyang tiyan ng may pagmamalaki. Kaya huwag ka nang umasang may puwang ka pa sa buhay niya. You're just a legal obstacle now. Sa kabila na nagbabadyang luha, humarap si Althea sa salamin na nasa kwarto ni Bianca. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga matang puno ng pagod, ngunit may kasamang bagong klase ng talas. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok. Binitawan ang ultrasound image sa ibabaw ng mesa at huminga ng malalim. Congratulations, Bianca! Ang boses ni Althea ay naging kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa galit. Sana lang ay kayanin mong palakihin ang batang yan sa oras na malaman mo kung anong klaseng lalaki talaga ang ama niya. At sana, huwag kang magulat kung ang lahat ng karangyaang ito ay bawiin ko sa inyo ng mas mabilis pa sa paglaki ng tiyan mo. Tinalikuran ni Althea si Bianca. Hindi siya nagpakita ng kahinaan. Ang bawat hakbang niya palabas ng kondo ay puno ng dignidad. Kahit na sa loob niya ay tila dinudurog ang kanyang kaluluwa. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa carpeted na hallway, muling nabubuo ang kanyang plano. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanyang sarili at para sa anak na nawala sa kanya. Pababa na siya sa elevator nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng lobby. Ang itim na Mercedes-Benz ni Rafael. Nanigas si Althea sa loob ng elevator. Nakita niya mula sa bahagyang bukas na pinto ng lobby si Rafael na naglalakad ng mabilis. May dalang isang malaking bouquet ng pulang rosas at isang maliit na box na tila galing sa isang mamahaling jewelry store. Ang mukha nito ay puno ng excitement. Ang mukhang kailanman ay hindi nito ipinakita sa kanya sa loob ng 10 taon na lang pagsasama bilang mag-asawa. Nang magsara ang pinto ng elevator, napasandal si Althea sa malamig na dingding nito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. 10 years, Rafael. 10 years of my life for nothing. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at determinasyon. Paglabas niya ng building, ang ulan sa Maynila ay nagsimulang pumatak. Hindi siya tumakbo. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang balat. Tila ba ang bawat patak ng tubig ay naghuhugas sa kanyang mga huling bahid ng pag-ibig sa asawa. Sumakay siya sa kanyang kotse at agad na tinawagan si Attorney Valdez. Attorney, ituloy na natin ang susunod na hakbang, sabi niya, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabo dahil sa ulan. Gusto kong i-freeze ang lahat ng accounts ng Santillan Group, na yun din. Sigurado ka na ba, Althea? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Paalala ng abogado. Matagal na kaming wala nang babalikan, attorney. Ang kailangan na lang natin ay tapusin ang nasimulan. Habang nagmamaneho pa uwi, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Althea. Isang misteryosong itim na SUV ang tila sumusunod sa kanya mula pa sa BGC. Binilisan niya ang takbo, ngunit ang SUV ay hindi humihiwalay. Sa gitna ng madilim at maulang kalsada, biglang pinitpitan ng SUV ang kanyang sasakyan. Pilit siyang itinatabi sa gilid ng bangketa. Pirman mo na ito, Althea. It's just a formality para sa bagong project ng Santillan Group. Ano ba eksakto ang dokumentong ito, Rafael? Bakit kailangan ng pirma ko sa harap pa mismo ng mga investors? It's for your own good, Althea. Para hindi ka na ma-stress sa mga legalities ng Villamor Trust. Trust me, hindi ba't ako naman ang laging nag-aalaga sa'yo? Haven't I always protected you? Protection ba ang tawag sa paglipat ng lahat ng kontrol sa pangalan mo? Parang ang bilis naman yata ng mga pangyayari. Huwag kang maging makitid ang isip sa harap ng mga bisita natin. Nakakahiya. Isang pirma lang, Althea. Isang pirma para sa kinabukasan nating dalawa. Huwag mong sirain ang tiwala ko sa'yo. Sa loob ng marangyang dining room ng mga Santillan,
Ang liwanag ng malalaking chandelier ay tila nagiging mapanghusgang mga mata. Ang mesa ay puno ng mga mamahaling putahe. Ngunit para kay Althea, ang amoy ng litson at mamahaling alak ay tila amoy ng isang bitag. Nakaupo sa paligid nila ang 3 malalaking investors mula sa Singapore. Lahat ay nakamasid at naghihintay sa kanyang bawat kilos. Bago ang dinner na ito, sa madilim at maulang kalsada, hinarang siya ng isang misteryosong itim na SUV. Ngunit hindi ito kaaway. Ang lalaking bumaba ay si Marcos, ang dating CFO ng kumpanya na tinanggal ni Rafael dahil sa pagtuklas nito sa mga anomalya. Binigyan siya ni Marcos ng isang babala at isang maliit na flash drive. Huwag kang papayag sa anumang ipapapirma niya ngayong gabi, Althea. Kapag ginawa mo yon, tuluyan ang mawawala ang lahat ng iniwan ng tatay mo. Ngayon, nararamdaman ni Althea ang bigat ng panulat sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang asawa ay nakangiti. Ang ngiting ginamit nito noong nililigawan pa lamang siya. Ang ngiting akala niya noon ay simbolo ng kaligtasan. Ngunit na yon, nakikita na niya ang mga pangil sa likod ng mga labing iyon. Althea, iha, pirmahan mo na. Singit ni Doña Aurora na nakaupo sa kabisera ng mesa. Para naman maging kapaki-pakinabang ka sa pamilyang ito, huwag mo nang paghintayin ang mga bisita natin. It's bad manners. Huminga ng malalim si Althea. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pen na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang hatol sa katahimikan ng silid. Pasensya na, Rafael. Pero hindi ko ito pipirmahan ngayong gabi. Ang boses ni Althea ay malinaw, walang bakas ng panginginig. Ang ngiti sa mukha ni Rafael ay unt-unting naglaho, pinalitan ng isang madilim na anyo na tila ba ang hangin sa paligid ay biglang naging yelo. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pagkailang. Althea, ano bang sinasabi mo? Pabulong na galit ni Rafael, habang ang kanyang mga mata ay nagbababala. Nababaliw ka na ba? Pinapahiya mo ako sa harap ng mga kasosyo ko. Hindi ako nababaliw, Rafael. Binabasa ko lang ang fine print. Sagot ni Althea habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Sabi mo, proteksyon ito. Pero ang nakasulat dito ay ang pagsuko ng lahat ng karapatan ko sa Villamor Trust kapalit ng mga shares sa isang kumpanyang bankrupt na. Gusto mo akong gamitin para isalba ang mga maling desisyon mo? You ungrateful woman! Singhal ni Doña Aurora. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Rafael para sa iyo, utang na loob, Mama? Tumingin si Althea sa kanyang biyenan na may matapang na mga mata. 10 taon kong ibinigay ang buhay ko, ang kalusugan ko, at ang lahat ng kayamanan ng pamilya ko sa inyo. Kung mayroon mang may utang na loob dito, hindi ako yon. Lumingon si Althea sa mga investors at nagsalita sa wikang Ingles ng may buong talino. Gentlemen, I apologize for the inconvenience. But I suggest you review the financial statements of Santian Group more carefully. Some numbers are not what they seem to be. Bago pa man makasagot ang sinuman, tinalikuran na ni Althea ang hapagkainan. Ngunit bago siya makalabas ng silid, marahas na hinawakan ni Rafael ang kanyang braso. Ang diin ng mga daliri nito ay tila dudurog sa kanyang buto. Hindi ka aalis dito nang hindi tinatapos ang sinimulan mo. Bulong ni Rafael. Ang boses nito ay puno ng poot at desperasyon. Sisirain kita, Althea. Kapag lumabas ka sa pentong yan, wala ka nang babalik ang mansyon, wala ka ng pera, at sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin. Bitawan mo ako, Rafael. Malamig na banta ni Althea. Dahil ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan mo, lahat ng ito ay nakapangalan sa Villamor Trust. At simula sa gabing ito, pinalalayas na kita. Isang malakas na sampal ang nagbabadyang tumama sa mukha ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumikit. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael sa ere. Ang kanyang lakas ay tila nanggaling sa lahat ng sakit
na tiniis niya sa loob ng 1 dekada. "Huwag mo na akong susubukang saktan ulit, Rafael," bulong niya. "Dahil ang susunod na haharap sa'yo ay hindi na ang asawang boring, kundi ang babaeng kukuha ng lahat sa'yo." Binitawan ni Alfia ang kamay ni Rafael at naglakad palayo ng may taas no. Ngunit nang makarating siya sa kanyang kwarto para kunin ang flash drive ni Marcos, nakita niyang bukas ang kanyang vault. Ang asul na envelope, wala na ito sa loob. Ang tunog ng isang nakakalokong tawa ay narinig niya mula sa dilim ng pasilyo. Doon, nakatayo si Bianca, hawak ang asul na envelope at may hawak na lighter na tila handang sindihan ang mga dokumento. "Sunugin mo na, Bianca. Sige, ituloy mo. Tutal, diyan ka naman magaling. Ang manira ng mga bagay na hindi sa'yo. Akala mo ba tinatakot lang kita, Althea? Isang pitik ko lang sa lighter na ito, magiging abo na ang lahat ng pag-asa mo. Hinding-hindi mo na mababawi ang kumpanya kay Rafael. Gawin mo, pero bago mo mabitawan ang apoy, isipin mo muna. Bakit napakadaling makuha ang envelope na yan? Bakit iniwan ko itong bukas para sa'yo? Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong kalimutan, Bianca. Asawa ko si Rafael. Alam ko kung paano mag-isip ang mga magnanakaw dahil 10 taon akong nakatira kasama ang isa. Ang hawak mo? Basura lang yan. Ang tunay na mga dokumento? Matagal nang nasa ligtas na kamay. Ang boses ni Althea ay hindi man lang nanginig habang nakatingin siya sa namumutlang mukha ni Bianca. Ang dahan-dahang pagbaba ng kamay ni Bianca na may hawak na lighter ay tila isang pagkatalo na hindi nito matanggap. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang marahas na paghinga ni Bianca at ang malakas na pintig ng puso ni Althea na puno ng determinasyon. Hindi na hinintay ni Althea ang sagot ng babae. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng mansyon. Hindi na siya lumingon pa sa mga sigaw ni Rafael mula sa dining room. Sa gabing yon, ang ulan sa Maynila ay tila hindi na luhang nagdadalamhati, kundi isang binyag para sa kanyang bagong pagkatao. Nagmaneho si Althea patungo sa lumang warehouse ng Santayan Group sa gilid ng Pasig River. Ito ang puso ng kumpanya na matagal nang kinalimutan ni Rafael, hil sa kagustuhan nitong mag-focus sa mga modernong opisina sa BGC. Pagdating niya, ang amoy ng kinakalawang na bakal at basang semento ay sumalubong sa kanya. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa lumang yero ng bubong ay tila isang malungkot na awitin na sumasalamin sa kalagayan ng mga taong naroon. Nakita niya ang mga manggagawa, mga lalaking may malalalim na mga mata at mga babaeng tilapasan ang mundo, na abala pa rin sa pagtatrabaho sa ilalim ng malamig at madilim na ilaw. Naroon si Mang Teroy, ang pinakamatandang trabahador na nakakilala pa sa kanyang ama. "Ma'am Alfia, bakit po kayo naririto sa ganitong oras?" Tanong ni Mang Teroy habang pinupunasan ang kanyang pawisang noo gamit ang isang lumang bimpo. "Gusto ko lang makita kung kumusta kayo, Mang Teroy. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga delayed na sweldo," sagot ni Alfia. Ang kanyang puso ay kumurot nang makita ang maliit na piraso ng tinapay na pinaghahati-hatian ng 3 manggagawa sa isang sulok. "3 buwan na po kaming hindi nababayaran ng buo, ma'am." Sabi ni Sir Rafael, wala daw pong pondo dahil sa mga bagong investment. "Pero nakikita namin sa balita ang mga party ninyo sa BGC. Masakit po para sa amin." Ang boses ng matanda ay puno ng pait at pagod. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kanyang bag at inilabas ang lahat ng cash na dala niya, pati na rin ang mga tseke na nakapangalan sa kanya. Inilapag niya ito sa mesa ni Mang Teroy. "Hati-hatiin ninyo ito. Hindi ito galing sa kumpanya. Galing ito sa akin. At pangako, Mang Teroy, hindi na magtatagal ang paghihirap ninyo. Ibabalik natin ang kumpanyang ito sa kung paano ito binuo ni Papa. May puso at may dignidad." Ang boses ni Althea ay tila isang panata sa gitna ng kadiliman. Ang mga mata ng mga manggagawa na dati ay walang buhay ay biglang nagkaroon ng kinang.
Isang tahimik na alyansa ang nabuo sa pagitan ng babaeng pinabayaan at ng mga manggagawang kinalimutan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Alfia ang isang supot ng mainit na pandesal na binili niya sa daan at sinimulang ipamigay ito sa bawat isa. Ang simpleng pag-abot ng tinapay, ang pagdampi ng kanyang kamay sa mga magaspang na palad ng mga trabahador ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng karangyaan ng BGC. Ang pagtuklas na sa pagtulon sa iba, unti-unti ring naghihilom ang sarili niyang mga sugat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Mula sa itaas ng warehouse, narinig ang isang nakakatakot na tunog ng mga bumibigay na bakal. Ang lumang istruktura na matagal lang hindi naaayos dahil sa pagtitipid ni Rafael ay nagsimulang gumuho. Ang mga alikabok at mga piraso ng semento ay nagsimulang mahulog mula sa kisame. "Ma'am Althea, takbo! Lalabas na tayo!" Sigaw ni Mang Teroy habang hinahatak ang kanyang braso. Ngunit bago pa sila makarating sa pinto, isang malaking bahagi ng bubong ang tuluyang bumigay at bumagsak sa gitna ng warehouse, na naging sanhi ng pagkakaipit ng ilang mga manggagawa. Ang usok at dilim ay bumalot sa paligid, kasunod ng mga sigaw ng saklolo na tila hindi matatapos sa ilalim ng bagsak ng ulan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alfia ang isang pamilyar na anino sa labas ng pinto. Isang taong nakatayo lang at pinagmamasdan ang sakuna nang walang balak tumulong. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa mukha nito. Si Rafael. Hindi mo ba nakikita? May mga taong nasasaktan sa loob, Rafael. Paano mo nasisikmurang tumayo lang dyan at panuring ang pagguho ng lahat? Wala akong pakialam sa mga taong yon, Althea. Ang kailangan ko ay ang insurance na makukuha ko mula sa guhong ito. This warehouse is worth more as a pile of rubble than a functioning business. Stop being so dramatic. Dramatic? People might be dying in there. Buhay ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang pera. Buhay? Everything has a price, Althea. And tonight, ang presyo ng pagkakamali mo sa dinner ay ang pagkawala ng lumang alaala ng tatay mo. Look at it burn and crumble. Diyan ka nababagay sa mga basurang yan. You're a monster, Rafael. Isang halimaw na walang kaluluwa. Call me whatever you want. Pero bukas, kapag lumabas ang balita, siguraduhin mong ang script na sasabihin mo sa media ay ang script na ibibigay ko sa'yo. Now get in the car. May huling gabi pa tayong kailangang tapusin. Ang boses ni Rafael ay tila galing sa kailaliman ng impyerno. Malamig, walang pakiramdam, at puno ng kasakiman. Sa ilalim ng malakas na ulan sa Pasig, pinanood ni Alfia ang pagdating ng mga bumbero at ambulansya. Ang bawat sirena na narinig niya ay tila isang iyak ng katarungang matagal ng ninakaw. Ngunit sa halip na sumuko sa takot, isang kakaibang klase ng katahimikan ang namayani sa kanyang puso. Ang galit ay wala na. Pinalitan na ito ng isang matalas at malinis na desisyon. Pagbalik sa mansyon, tila walang nangyaring trahedya. Ang mga katulong ay abala sa paglilinis, at ang bango ng mamahaling kandila ay nanatiling nakalutang sa hangin. Dumiretso si Althea sa kanilang kwarto. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Sinimula niyang buksan ang kanyang aparador. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga damit. Hindi ang mga mamahaling gown na binili ni Rafael para sa kanyang mga party, kundi ang mga simpleng blusa na suot niya noong buhay pa ang kanyang ama. Itinupi niya ang mga ito ng maayos. Bawat tupi ay tila isang paglilibing sa 10 taon ng kanyang pagtitiis. Ang bawat tela ay may dalang alaala. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay hindi na masakit. Sila ay mga abo na lamang ng isang kahapong hindi na muling babalik. Ang pagtanggap na ang pag-alis ay hindi pagkatalo, kundi ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Sa bawat pagtiklop ng kanyang damit, tila ba dahan-dahan niyang binubuo muli ang kanyang sariling pagkatao na matagal nang dinurog ni Rafael. Bumaba si Althea para sa kanilang huling hapunan.
Inihanda ni Manang Sol ang paboritong ulam ni Rafael na parang isang espesyal na okasyon. Nakaupo si Rafael sa kabisera, tila isang hari na naniniwalang kontrolado pa rin niya ang buong kaharian. I'm glad you're finally being reasonable, Althea, sabi ni Rafael habang hinihiwa ang steak ng may katumpakan. Bukas, pipirmahan mo ang insurance claims. And after that, maybe we can go to Europe. Isang bakasyon para makalimutan ang lahat ng gulo. Siguro nga, Rafael. Maraming bagay ang dapat nang makalimutan, sagot ni Althea habang tinititigan ang kanyang asawa ng may banayad na ngiti. Isang ngiti na tila isang pamamaalam. Nang makatulog si Rafael dahil sa pagod at sa alak na ininom nito, dahan-dahang bumangon si Althea. Bit-bit ang maliit na flashlight. Pumasok siya sa study room ni Rafael. Alam niya ang password ng vault dahil sa isang pagkakataong nakita niyang pinindot ito ni Rafael habang lasing. Sa loob ng vault, nakita niya ang mga bundles ng pera, ang mga alahas na ninakaw mula sa kanyang koleksyon, at ang mga asul na envelope na akala ni Bianca ay nasunog na niya. Ngunit sa pinakailalim ng mga dokumento, may isang maliit na itim na kahon na may tatak ng isang lumang hospital sa Maynila. Binuksan ito ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ito pera. Hindi ito dokumento ng kumpanya. Naroon ang isang medical na report tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. At sa tabi nito, isang sulat mula sa isang nurse na nagkukumpisal na ang gamot na ibinigay sa kanyang ama sa gabi ng kamatayan nito ay sadyang pinalitan. Isang pamilyar na pirma ang nasa ibaba ng authorization form para sa pagpapalit ng gamot. Rafael Santillan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng sakit at galit. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni Rafael, hindi lang pala pagtataksil. Pinatay nito ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay upang makuha ang Villamor Trust ng mas maaga. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Alam ko ang nasa loob ng vault mo, Rafael. Kung ayaw mong malaman ng asawa mo ang ginawa mo sa tatay niya, dalhin mo ang 50 milyon sa dati nating tagpuan bago mag-alas 3 ng umaga. Natigilan si Althea. May ibang nakakaalam. At ang taong iyon ay papunta na sa mansyon. Sa katahimikan ng gabi, narinig ni Althea ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos na paakyat sa hagdan. Hindi ito si Rafael. At hindi rin ito si Manang Sol. Ang pinto ng study room ay dahan-dahang bumukas. Huwag kang matakot, Althea. Hindi ako ang kalaban mo rito. Pero kung hindi ka kikilos na yon, huli na ang lahat. Sino ka? Paano ka nakapasok sa loob ng mansyong ito? Ako ang taong matagal nang nagmamasid sa kadiliman para lang protektahan ang huling habilin ng iyong ama. Julian ang pangalan ko. At ang hawak mong papel? Iyan ang magpapabagsak sa imperyong binuo ni Rafael mula sa dugo ng pamilya mo. Julian, ang protege ni Papa? Ang sabi ni Rafael, namatay ka na sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Yun ang gusto nilang paniwalaan mo. Dahil ako lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa gabing pumanaw ang iyong ama. Althea, wala na tayong oras. Gising na si Rafael. Kailangan mong dalhin ang ebidensyang yan sa BGC Gala. Doon natin siya tatapusin. Sa harap ng mundong pilit niyang nililinlang. Ang boses ni Julian ay tila isang malamig na hangin na nagbigay ng panibagong lakas kay Althea. Sa gitna ng madilim na study room, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na flashlight na hawak ni Althea na tumatama sa mukha ni Julian. Isang mukhang puno ng mga pilat ng nakaraan, ngunit may mga matang nag-aapoy sa katarungan. Naririnig din ni Althea ang mabibigat na yabag ni Rafael sa pasilyo. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng kamatayan. Mabilis na itinago ni Althea ang medical na report sa loob ng kanyang bag at kinuha ang kamay ni Julian. Lumabas sila sa bintana ng library,
dumaan sa mga anino ng mga naglalakihang puno ng mangga, hanggang sa marating ang isang sasakyang naghihintay sa labas ng bakod. Pagdating ng gabi, ang Bonifacio Global City ay muling nagliwanag sa ilalim ng mga bituin at mga neon lights. Sa harap ng Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang huling gabi ng investment gala, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Althea Villamor. Ang lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng maputlang asul noong nakaraang gabi. Ngayon, suot niya ang isang pulang gown na tila gawa sa naglalagablab na apoy. Ang tela nito ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad, at ang kanyang muka ay hindi na bakas ang anumang takot. Ang kanyang labi ay pinahira ng matapang na pulang lipstick, ang kulay ng digmaan at ng tagumpay. Ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila isang pangtapak sa lahat ng mga pang-aaping tiniis niya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martsa ng katarungan. Hindi na siya naglalakad bilang asawa ni Rafael Santillan. Naglalakad siya bilang ang nag-iisang tagapagmana ng Villamor. Sa loob ng ballroom, naroon na si Rafael at Bianca, suot ang kanilang mga plastik na ngiti. Akala ni Rafael ay nagtagumpay na siya. Akala niya ay naitago na niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa ilalim ng kanyang mamahaling tuxedo. "Look who's here!" Nakanyising boses ni Bianca ang sumalubong sa kanya, habang nakalawit ang braso nito sa balikat ni Rafael. Bumalik ang basurang itinapon na. At tignan mo, Rafael, nagsuot pa siya ng pula. Akala mo ba, Althea, ang kulay na yan ang magpatago sa katotohanang wala ka ng halaga? Ang pula ay hindi lang kulay ng ganda, Bianca. Malamig na sagot ni Althea habang tinititigan ang dalawa ng may kakaibang talas. Ito rin ang kulay ng babala. Isang babala na ang lahat ng kinuha ninyo sa akin ay kukunin ko na ngayon. Lasing ka na naman ba, Althea? Singhal ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Umuwi ka na bago ko patawagin ang security? Pinapahiya mo na naman ang sarili mo. Bakit, Rafael? Natatakot ka ba? Lumapit si Althea sa kanila. Ang boses niya ay naging isang bulong na tila kagat ng ahas. Natatakot ka ba na baka sa gabing ito, malaman ng lahat kung anong klaseng lason ang ibinigay mo sa tatay ko 10 taon na ang nakalilipas? Ang mukha ni Rafael ay biglang nawalan ng kulay. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nanginig. Ang tunog ng yelo na tumatama sa kristal ay tila ang kanyang sariling mga ngipin na nagkakalog sa takot. What are you talking about? Nautal na tanong ni Rafael. Sa kabilang panig ng ballroom, dahan-dahang lumabas si Julian mula sa karamihan, may hawak na isang remote control at nakatitig ng diretsyo kay Rafael. Ang mga screen sa buong ballroom na kanina ay nagpapakita ng mga tagumpay ng Santillan Group ay biglang naging itim. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mga investors, mga socialites at mga reporters ay tumigil sa kanilang ginagawa. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Rafael at ang marahas na kabog ng dibdib ni Bianca. "Ladies and gentlemen." Ang boses ni Althea ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom gamit ang sound system, kahit na wala siyang hawak na mikropono. Bago ninyo ipagkatiwala ang inyong mga pera sa taong ito, panuurin ninyo ang tunay na mukha ng inyong CEO. Ang screen ay biglang lumiwanag. Ngunit hindi ito promotional video. Isang lumang CCTV footage mula sa ospital. 10 taon na ang nakalilipas ang lumabas. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakitang pumasok sa kwarto ng ama ni Althea, pinalitan ang swero at lumabas ng mabilis. Ang mukha ng lalaki ay malinaw na malinaw sa ilalim ng liwanag ng hospital corridor. Walang iba, kundi si Rafael Santillan. Hindi totoo yan! Fake yan! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging isang pito sa tindi ng desperasyon. "Security! Patayin ninyo ang screen! Now!" Ngunit walang sumunod. Ang mga security guards ay nanatiling nakatayo, tila ba may mga bago na silang utos na sinusunod? Sa gitna ng kaguluhan,
Isang boses ang narinig mula sa likuran ni Rafael. Isang boses na puno ng pot, ngunit may kasamang tagumpay. Too late, Rafael. Ang mga pulis ay nasa labas na ng pinto. Editado ang video na yan. Isang paninira lang ito. Althea, sabihin mo sa kanila, nababaliw ka na dahil hindi mo matanggap na hindi nakita mahal. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagiging peke, Rafael. Kahit anong gawin mong pagtatago sa likod ng mga mamahaling tuksido at mga kasinungalingan, ang dugo ng aking ama ay sumisigaw ng katarungan sa gabing ito. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Baliw ang asawa ko. Security, bakit wala pa kayo rito? Palabasin ninyo ang babaeng ito. Wala nang darating na security para sa iyo, Rafael. Dahil ang kumpanyang kinatatayuan mo, ang hotel na ito, at maging ang mga taong akala mo ay kakampi mo, lahat sila ay nakakita na ng katotohanan. Tapos na ang palabas mo. Ang boses ni Althea ay tila isang hatol na nagmumula sa langit, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng naglalakihang ballroom, ang ingay ng mga bulong ay tila isang malakas na dagundong na lumulunod sa bawat hininga ni Rafael. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporters ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ng CEO. Inilalantad ang bawat butil ng pawis at ang bawat bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang sandali kung saan ang binhwa ay naging isang dambuhalang pader na hindi matitibag. Nakatayo si Althea sa gitna ng stage. Ang kanyang pulang gown ay tila isang dagat ng dugo na nagpapaalala sa lahat ng mga sakripisyong kanyang ibinigay. Sa kanyang tabi, si Julian ay nakatayo ng matatag. Hawak ang mga orihinal na dokumento ng Villamor Trust na nagpapatunay na si Rafael ay wala ng anumang kapangyarihan sa kumpanya. Rafael. Isang nanghihinang boses ang narinig mula sa gilid. Si Bianca iyon. Ang babaeng kanina ay puno ng yabang, ay ngayon ay nakasandal sa isang lamesa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang napanood ko. Sabihin mo na hindi ka pumatay para lang sa pera. Manahimik ka, Bianca. Hindi ngayon ang oras para sa drama mo. Singhal ni Rafael, ang kanyang tunay na pagkatao, ang isang bastos at walang pusong lalaki, ay tuluyan ng lumabas sa harap ng lahat. Sa sandaling yon, dahan-dahang lumapit si Althea kay Bianca. Tiningnan niya ang tiya ng babae, ang tiya na kinalalagyan ng bagong buhay na ginagamit ni Bianca bilang sandata. Ito ba ang lalaking gusto mong maging ama ng anak mo, Bianca? Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng habag na mas masakit pa sa pangungutya. Isang lalaking kayang pumatay ng sarili niyang biyenan para lang sa kapangyarihan? Isang lalaking handa kang itapon sa oras na maging pabigat ka sa kanya? Napaupo si Bianca sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Sinisira ang kanyang makapal na makeup. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, nakita niya ang mga pulis na dahan-dahang pumapasok sa ballroom. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga anino ng kamatayan na papalapit kay Rafael. Rafael Santillan, you are under arrest for the murder of Armando Villamor and for massive estafa. Ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kwento ng pagdurusa. Sinubukan ni Rafael na tumakbo. Sinubukan niyang itulak ang mga tao sa kanyang paligid. Ngunit hinarangan siya ni Julian. Sa isang mabilis na pagkakataon, ang mga posas ay lumapat sa mga kamay ni Rafael. Ang tunog ng bakal na nagkandado ay tila ang tunog ng pintuan ng impyerno na nagsasara para sa kanya. Althea, tulungan mo ako. I'm your husband. Mag-asawa tayo, di ba? Sigaw ni Rafael habang hinihila siya ng mga pulis. Lumuhod siya sa harap ni Althea. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon at peking pagsisisi. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Huwag mo lang akong ipakulong. Tiningnan siya ni Althea mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Walang galit, walang pot,
tanging isang malalim na pagkapagod at pagtanggap. Ang kumpanya ay hindi mo na pag-aari para ibigay sa akin, Rafael, sabi ni Althea, habang dahan-dahang inaalis ang kanyang wedding ring sa kanyang daliri. At ang pagiging asawa mo? Tapos na yon noon gabing pinalitan mo ang gamot ni Papa. Binitawan ni Althea ang singsing sa harap ni Rafael. Ang gintong singsing ay gumulong sa marmol na sahig hanggang sa huminto ito sa paanan ng mga pulis. Ito ang simbolo ng 10 taon ng kasinungalingan na sa wakas ay natapos na. Habang hinihila si Rafael palabas ng hotel, ang mga reporters ay nagsimulang dumagsa sa paligid ni Althea. Ngunit hindi niya sila pinansin. Lumingon siya sa mga investors na kanina ay nag-aalinlangan sa kanya. Gentlemen, ang kanyang boses ay naging formal at puno ng otoridad. Ang Santillan Group ay magsisimula ng bagong kabanata bukas sa ilalim ng orihinal nitong pangalan, ang Villamor Corporation. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay hindi na kasinungalingan, kundi katarungan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tauhan ni Julian ang lumapit sa kanya at bumulong. Ma'am Althea, may problema po. Si Doña Aurora, nawawala po siya sa mansyon at kasama niya ang mga orihinal na titulo ng lupa sa probinsya na hindi kasama sa trust fund. Ang puso ni Althea ay muling bumilis. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang huling alas ng mga Santillan ay nasa kamay pa ng matandang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng 1 dekada. Nandito ka na pala, Althea. Akala mo ba nakuha mo na ang lahat dahil lang nasa kulungan ng anak ko? Nagkakamali ka. Hanggat hawak ko ang mga titulong ito, hindi magiging buo ang tagumpay mo. Hindi ko kailangan ng buong tagumpay para maging masaya, Mama. Gusto ko lang bawiin ang huling hininga ng alaala ni Papa na ninakaw ninyo. Ibigay ninyo na sa akin ang mga titulong yan. Tapos na ang lahat. Hinding-hindi! Ang mga lupang ito ang huling dangal ng mga Santillan. Kung kailangang sunugin ko ang bahay na ito kasama ang mga papel na ito, gagawin ko. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming patuluyan sa aming pamilya, ganito ang igaganti mo? Dangal? Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na yaman. At ang pagpapatuloy ninyo sa akin? Isang kulungan ang ibinigay ninyo sa akin, hindi pamilya. Ibigay ninyo na ang mga titulo bago pa maging huli ang lahat. Umalis ka, layas! Hinding-hindi mo makukuha ang mga ito sa akin. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng lumang mansyon sa probinsya ng Batangas. Isang bahay na dati ay pag-aari ng mga Villamor, ngunit kinamkam ng mga Santillan sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang paligid ay madilim, tanging ang liwanag ng isang lumang lampara ang nagbibigay ng anino sa mukha ng matandang babae na tila ba naging isang estranghero na sa paningin ni Althea. Nararamdaman ni Althea ang amoy ng luma at maalikabok na kortina na humahalo sa amoy ng gaas na tila ibinuhos sa paligid. Ang kanyang puso ay kumahaba ng mabilis, hindi dahil sa takot para sa sariling buhay, kundi dahil sa panghihinayang sa isang babaeng nabulag ng kasakiman at maling akala ng kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanyang biyenan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa lumang sahig na kahoy ay tila isang babala na ang oras ay nauubos na. Nakita niya sa mga kamay ni Doña Aurora ang mga dokumentong kulay kape na dahil sa kalumaan, ang mga titulo ng lupang pinaghirapan ng kanyang lolo at ama. Mama, tignan ninyo ang sarili ninyo. Ang boses ni Althea ay naging malambot, puno ng isang uri ng habag na mas masakit pa sa anumang sampal. Nasa gitna kayo ng isang guhong kaharian. Si Rafael ay nasa kulungan. Ang kumpanya ay wala na sa inyo. Ano pang ipinaglalaban ninyo? Ang mga papel na yan? Hindi niyan kayo yayakapin sa gabi. Hindi niyan kayo bibigyan ng kapayapaan. Anong alam mo sa kapayapaan? Singhal ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pot. Ang kapayapaan ay para sa mga may kapangyarihan.
At ang mga titulong ito ang susi ko para makuha muli ang lahat. Biglang narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Ang asul at pulang liwanag ay tumatama sa mga bintana na tila mga sumasayaw na anino. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyan ng bumalot kay Doña Aurora. Sa kanyang desperasyon, itinapat niya ang apoy ng kandila sa dulo ng mga dokumento. "Huwag!" sigaw ni Alfia, at nang hindi nag-iisip, ay dinaluhong niya ang matanda. Nangyari ang lahat sa isang mabilis na pagkakataon. Ang tunog ng pagtatalo at ang kalasing ng mga bumagsak na kagamitan ay namayani sa silid. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa dulo ng isang kurtina. Ang init ay nagsimulang lumaganap at ang usok ay dahan-dahang bumalot sa kanilang dalawa. "Ibigay ninyo na ito sa akin!" pilit ni Alfia habang sinusubukang agawin ang mga titulo. "Hinding-hindi!" sagot ni Doña Aurora. Ngunit sa tindi ng usok, nagsimulang umubo ang matanda. Ang kanyang lakas ay unti-unti nang nauubos. Sa gitna ng panganib, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. Si Julian iyon, kasama ang mga bumbero. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay nagpadala ng sariwang hangin sa loob, ngunit ang apoy ay mas lalong lumakas. "Althea, lumabas ka na riyan! Guguho na ang bahay!" sigaw ni Julian. Tumingin si Althea sa kanyang biyenan. Nakita niya ang panghihina sa mga mata ng matanda. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng 10 taon ng pangungutya at pang-aapi, hindi hinayaan ni Alfia na mamatay ang babaeng ito sa harap niya. Binitawan niya ang paghila sa mga titulo at sa halip ay binuhat niya ang matanda. "Anong ginagawa mo? Kunin mo ang mga papel. Yan ang kailangan mo, di ba?" Ubo ni Doña Aurora na tila hindi makapaniwala sa ginagawa ni Alfia. "Mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang papel, Mama," sagot ni Althea, habang pilit na inilalabas ang matanda sa naglalagablab na silid. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamig na hangin ng madaling araw, pinanood ni Althea ang huling paglamon ng apoy sa bahay na naging simbolo ng kanyang paghihirap. Kasama sa mga abong lumilipad sa hangin, ang mga titulton pinakamimifi niya. Ngunit sa halip na malungkot, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang klase ng kagaanan. Ang lahat ng kadena, ang pera, ang ari-arian, ang galit, ay tuluyan ng natunaw sa apoy. Si Doña Aurora ay nakaupo sa damuhan, nakatulala sa nasusunog na mansyon. Ang kanyang muka ay puno ng uling at luha. Sa unang pagkakataon, ang Donya ay nagmukhang isang matandang babaeng nawalan ng lahat, hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil sa sarili niyang mga desisyon. "Bakit mo ako iniligtas, Althea?" tanong ng matanda nang may nanghihinang boses. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, bakit?" Lumapit si Althea at binalot ang matanda ng isang kumot. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa likod ng mga bundok. "Dahil kung hahayaan ko kayong mamatay, magiging katulad ninyo lang ako," sagot ni Althea. Ang boses niya ay puno ng kapayapaan. "At ang pagpapatawad ko sa inyo, iyon ang huling regalong ibibigay ko sa sarili ko para maging malaya." Dahan-dahang lumapit si Julian at tumayo sa tabi ni Althea. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng init sa gitna ng ginaw ng umaga. "Wala na ang mga titulo, Althea. Paano na ang kumpanya?" tanong ni Julian. "May mga kopya ang abogado ni Papa, Julian. At kung wala man, gagawin ko ang lahat para itayo muli ang lahat mula sa simula. Ang mahalaga ay wala na ang mga anino ng kahapon." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matandang tauhan ng bahay ang lumapit kay Althea. May hawak itong isang maliit na metal box na nakabaon pala sa ilalim ng isang puno ng mangga sa likod bahay. "Ma'am Althea, ito po ang iniwan ng inyong ama para sa inyo. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa inyo kapag ang lahat ay naging abona." Binuksan ni Althea ang kahon.
Sa loob nito, hindi mga titulong papel ang nakita niya, kundi isang lumang susi sa isang bank vault sa Switzerland at isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, Althea? O hanggang ngayon ba ay nakagapos ka pa rin sa mga alaala ng apoy at galit? Hindi ko alam, Julian. Akala ko kapag nakuha ko na ang lahat, kapag nakita ko na si Rafael sa likod ng mga rehas, magiging buo na ako. Pero bakit parang may kulang pa rin? Dahil ang hustisya ay para sa mga nagkasala, pero ang kapayapaan ay para sa iyong sarili. Ang susi na hawak mo mula sa kahon ng iyong ama, hindi yun para buksan ang isang bank vault. Para yun buksan ang pintuan ng bagong buhay mo. Siguro nga, 10 taon kong hinintay ang pagkakataong ito. Pero ngayong nandito na, natatakot akong humakbang ng mag-isa. Hindi ka mag-isa, Althea. Hinding-hindi ka na mag-isa. Ang boses ni Julian ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na hangin ng umaga sa Manila Bay. Nakatayo silang dalawa sa tapat ng malawak na dagat, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang banayad na ritmo ng paghilom, malayo sa ingay ng mga sirena at sigawan na bumalot sa buhay ni Althea nitong mga nakaraang buwan. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sulat na nahanap niya sa loob ng metal box. Ang papel ay lumana at may bahid ng dilaw, ngunit ang sulat kamay ng kanyang ama ay nananatiling matatag at malenaw. Para sa aking mahal na Althea, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natutunan mo ng tumayo sa sarili mong mga paa. Alam kong mahihirapan ka sa piling ni Rafael, at patawarin mo ako kung hinayaan kong dumaan ka sa apoy na iyon. Pero kailangan mong matuklasan ang sarili mong lakas. Ang tunay na yaman ng mga Villamor ay hindi ang kumpanya o ang mga lupa, kundi ang puso nating marunong magmahal at magpatawad. Gamitin mo ang susi na ito hindi para yumaman, kundi para magbigay ng pag-asa sa mga taong nawalan na nito. Maging malaya ka, anak. Magmahal ka muli. Pumatak ang isang luha sa pisingi ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luhang galing sa sakit. Ito ay luhang galing sa paglaya. Ang kanyang ama ay hindi siya pinabayaan. Hinanda siya nito para sa laban ng kanyang buhay. Ilang linggo ang lumipas, ang Villamor Corporation ay muling nagbukas. Hindi na ito ang kumpanyang puno ng korupsyon at takot. Ang unang proyekto ni Althea ay ang pagpapatayo ng Armando Villamor Foundation, isang center para sa mga kababaihang nakaranas ng emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso, at mga manggagawang biktima ng hindi patas na sistema. Binisita ni Althea si Rafael sa kulungan bago ang pinal na pagpirma sa kanilang annulment papers. Ang lalaking dati ay makapangyarihan at puno ng yabang, ay ngayon ay nakasuot ng orange na uniforme. Ang kanyang mukha ay puno ng lumbay, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Althea, patawarin mo ako. Bulong ni Rafael sa likod ng makapal na salamin. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay pinahalagahan kita. Sana ay hindi ako nabulag ng pera. Tiningnan siya ni Althea nang may malalim na katahimikan. Rafael, pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Pero ang batas ay batas. Ang bawat buhay na kinuha mo, ang bawat pangarap na sinira mo, yan ang kailangan mong pagbayaran. Inilabas ni Althea ang huling dokumento, ang kasulatan na pormal na nagtatapos sa kanilang pagsasama. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang kanyang wedding ring. Ang ginto nito ay hindi na kumikinang. Tila ba sumuko na rin ito sa bigat ng nakaraan? Sa bawat pag-ikot ng panulat sa papel, tila ba dahan-dahang tinatanggal ang bawat kadenang nakagapos sa kanyang leeg. Ang pagpirma ng walang galit, ang pag-alis ng walang pag-aalinlangan. Nang mabitawan niya ang pen, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib, na tila ba ang hangin sa paligid ay naging mas madaling langhapin. Paglabas ng presinto, ang ulan sa Maynila ay muling pumatak. Ngunit hindi na ito madilim,
Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa gitna ng mga ulap, lumilihan ng isang bahaghari sa malayo. Nakita niya si Julian na naghihintay sa tapat ng sasakyan. May hawak na payong at may matamis na ngiti sa mga labi. "Handa ka na ba?" tanong ni Julian habang inilahad ang kanyang kamay. Tumingin si Althea sa kanyang kamay na wala ng suot na singsing. Ang puting marka ng dating singsing ay unti-unti na ring maglalaho, gaya ng sakit sa kanyang puso. "Handa na ako, Julian. Para sa unang pagkakataon, handa na akong mabuhay para sa sarili ko." Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa anino ng nakaraan. Ngunit bago sila makalayo, isang tawag ang natanggap ni Althea mula sa opisina. "Ma'am Althea, may dumating po rito sa opisina. Isang babaeng nagngangalang Bianca. Sabi niya, wala na po siyang mapuntahan at kailangan po niya ng tulong ninyo para sa kanyang dinadalang anak. Ano po ang gagawin namin?" Natigilan si Althea. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan ay muling nagpapakita. Ang babaeng sumira sa kanya, ngayon ay humihingi ng tulong sa kanya. "Anong ginagawa mo rito, Bianca? Akala ko ba nakuha mo na ang lahat ng gusto mo mula sa asawa ko?" "Althea, wala na akong mapuntahan. Itinapon ako ni Doña Aurora sa kalsada matapos mahuli si Rafael. Ang lahat ng gamit ko, ang lahat ng pera ko, binawi nila. Wala akong pambayad sa ospital. At ang anak ko ang magdurusa." "Bakit sa akin ka lumalapit? Pagkatapos mo akong sampalin, pagkatapos mong sabihing aninulang ako sa sarili kong buhay, bakit sa akin ka humihingi ng tulong?" "Dahil alam kong ikaw lang ang may puso, Althea. Galit ka sa akin, at alam kong nararapat lang iyon. Pero parang awa mo na, huwag mong idamay ang batang ito. Siya lang ang meron ako." "Ang hirap paniwalaan ng mga luha mo, Bianca. Pero tignan mo ang sarili mo. Ang babaeng puno ng pula noong isang gabi ay ngayon ay punit-punit na ang dangal sa harap ko." Sa gitna ng malawak at makintab na lobby ng Villamor Corporation, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa dalawang babae. Nakatayo si Althea ng may buong tatag. Ang kanyang posturang diretsyo ay sumasalamin sa kanyang bagong kapangyarihan. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Bianca. Ang babaeng dati ay tila reyna ng kalsada, ngunit ngayon ay isang larawan ng matinding paghihirap. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa walang tigil na pag-iyak. Nararamdaman ni Althea ang init ng galit na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang masulyapan niya ang bahagyang paglaki ng tiyan ni Bianca, muling naglaro sa kanyang isipan ang imahe ng sarili niyang ultrasound 7 taon nang nakalilipas. Ang sakit ng pagkawala ng sariling anak ay muling humaplos sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging lason. Naging gamot ito para makakita ng may higit na pangunawa, ang sandaling pinili niyang hindi maging katulad ni Rafael. Sa halip na ipahiya ang kalaban, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at tinulungan si Bianca na tumayo. Ang pagdampi ng kanyang palad sa nanginginig na braso ni Bianca ay tila isang kuryenteng naghatid ng mensahe ng kapatawaran. "Hindi kita tutulungan dahil sa iyo, Bianca." Ang boses ni Althea ay malamig, ngunit may kasamang katatagan. "Tutulungan kita dahil ang batang nasa sinapupunan mo ay walang kasalanan sa mga pagkakamaling ginawa niya ni Rafael. Ang Villamor Foundation ay magbabayad ng lahat ng gastusin mo sa ospital hanggang sa makapanganak ka. Pero pagkatapos niyon, kailangan mong itayo ang sarili mo ng malayo sa amin." Hindi makapaniwala si Bianca. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang bumubulong ng pasasalamat. Ang bawat salita ay tila isang pagkilala sa kabutihan ng babaeng binalak niyang sirain. Pagkatapos ng eksenang iyon, dumiretso si Althea sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sa kanyang opisina, kung saan ang mga bintana ay nagpapakita ng kabuuan ng Maynila, naroon si Julian. Nakatayo ito sa tapat ng portrait ni Armando Villamor, tila nagbibigay ng huling ulat sa yumaong kaibigan. "Tapos na ang lahat, Althea.
Ang restructuring ng kumpanya ay aprobado na ng board. Ang lahat ng mga manggagawa sa warehouse ay nakatanggap na ng kanilang mga back wages at benepisyo. Balita ni Julian habang humaharap sa kanya ng may mapayapang ngiti. Salamat, Julian. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka sa tabi ko. Sagot ni Althea habang lumalapit sa kanya. Nandito ka dahil sa sarili mong lakas, Althea. Ako ay isa lamang anino na nag-antay ng tamang panahon. Lumapit si Julian at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Althea. Ano na ang susunod para sa iyo? Para sa puso mo? Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila naging isang mainit na kuryente ng kilig. Ang amoy ng kape at ang halimuyak ng mga bagong pitas na bulaklak sa loob ng opisina ay nagbigay ng isang romantikong atmosfera. Hindi sumagot si Althea ng mabilis. Sa halip, dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Ang init ng katawan ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad na 10 taon niyang hindi naramdaman. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malambot na musika na nagbabasbas sa kanilang dalawa. Walang mali siya, walang ingay. Tanging ang pagdampi ng kanilang mga daliri habang pinagmamasdan ang liwanag ng lungsod. Ang pag-ibig, para kay Althea, ay hindi na isang karera o isang sakripisyo. Ito ay isang mapayapang paglalakbay. Gusto ko lang munang huminga, Julian. Gusto ko munang kilalanin ang babaeng nakikita ko sa salamin, bulong ni Althea. Pero gusto ko na naroon ka sa bawat hakbang ko. Narito lang ako, Althea, habang buhay, sagot ni Julian. Bago dahan-dahang halikan ang noo ni Althea, isang halik na puno ng respeto at pangako. Ang gabi ay lumalim, at ang mga ilaw ng Villamor Corporation ay nanatiling nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang kumpanya ay hindi na simbolo ng kasakiman, kundi isang mug ng bagong pag-asa. Lumabas si Althea sa gusali sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Tumingala siya sa langit at nakita ang isang maliit na bituin na kumikislap sa gitna ng mga ulap. Numiti siya. Alam niyang sa bawat pagtatapos ay may isang bagong simula na mas maliwanag at mas totoo. Ngunit sa di kalayuan, isang luma at kupas na sasakyan ang nakaparada. At sa loob nito, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa bawat galaw ni Althea. Isang tao mula sa nakaraan ni Rafael na hindi pa handang sumuko. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng putik sa dalampasigan. Ang mansyong Villamor sa Batangas ay muling nakatayo, hindi na bilang isang mug ng kapangyarihan at takot, kundi bilang isang tahanan ng kalinga. Ang mga pader na dati ay saksi sa mga bulong ng pagtataksil ay napinturahan na ng kulay ng kapayapaan at ang mga bintana ay laging nakabukas upang papasukin ang sariwang hangin at ang awit ng mga ibon. Nakatayo si Althea sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga bulaklak ng kabayero na naglalaglagan sa damuhan. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng banayad na hangin at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod o takot. Sa kanyang mga mata, makikita ang lalim ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na may dalisay na kaluluwa. Ang marka ng kanyang dating wedding ring sa kanyang daliri ay tuluyan ng naglaho. Tila ba ang balat mismo ay nakiisa sa kanyang paglimot. Sa loob ng isang taon, ang Villamor Corporation ay naging huwaran ng integridad sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Althea, ang kanyang tunay na obra maestra ay ang Armando Villamor Foundation. Sa bawat babaeng nakakahanap ng lakas na iwanan ang isang mapanakit na relasyon, sa bawat manggagawang nabibigyan ng sapat na sweldo, nararamdaman ni Althea na muling nabubuhay ang kanyang ama. Kamakailan lang ay nanganak si Bianca, isang malusog na batang lalaki na pinangalan ng Gabriel. Binibisita ito ni Althea paminsan-minsan, hindi bilang isang kaaway,
kundi bilang isang saksi sa bagong simula. Si Bianca ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na kooperatiba sa probinsya, malayo sa kinang ng BGC na muntik ng lumamon sa kanyang pagkatao. Ang pagpapatawad, ayon kay Althea, ay hindi ang pagbura sa nakaraan, kundi ang pagpiling hindi na muling maging biktima nito. Si Rafael ay nananatili sa likod ng mga rehas. Sa huling balitang natanggap ni Althea, ang dating CEO ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Madalas na nakatulala at binubulong ang mga pangalan ng mga taong kanyang sinaktan. Si Doña Aurora naman ay naninirahan sa isang tahimik na kumbento. Iniaalay ang kanyang mga huling araw sa panalangin at pagsisisi. Ang hustisya, sa wakas, ay nakahanap ng kanyang tahanan. Ang misteryosong lalaki na nagmamasid kay Althea noon ay wala palang ibang kundi ang kapatid ng isa sa mga manggagawawang namatay sa guhong warehouse. Lumapit ito sa kanya hindi para maghigante, kundi para magpasalamat dahil sa tulto na ibinigay ni Althea sa kanilang pamilya. Ang takot na naramdaman ni Althea noon ay napalitan ng isang mahalagang aral, na ang kabutihan ay may sariling paraan ng pagbabalik sa taong nagpunla nito. Naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit si Julian at ipinatong ang isang makapal na shawl sa kanyang mga balikat. Walang salitang binigkas, ngunit ang paraan ng pag-aayos ni Julian sa tela ay puno ng pagmamahal na hindi kailangang isigaw. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Malambing na tanong ni Julian habang tumatayo sa kanyang tabi. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating ko, Julian. Sagot ni Althea nang may matamis na ngiti. Dati, akala ko ang kaligayahan ay isang premyo na kailangang ipaglaban. Ngayon, alam ko na ang kaligayahan ay ang simpleng kakayahan na huminga ng malalim, ng malumang bigat sa dibdib. Humarap si Althea kay Julian. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Lumilikha ng isang gintong anino sa paligid. Dahan-dahang hinawakan ni Julian ang kamay ni Althea, ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may perpektong pagkakasundo. Handa ka na ba para sa ating susunod na paglalakbay? Tanong ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Kasama ka, Julian. Laging handa. Bulong ni Althea, hindi na sila nagmadali. Ang kanilang pag-ibig ay isang slow burn na nagniningas ng maliwanag at matatag. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso, naroon ang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho sa abot tanaw, pinalitan ng isang payapang gabi na puno ng mga bituin. Ang kwento ni Althea Villamor, ang kwento ng isang legal wife na minaliit, ng isang anak na nagluksa at ng isang babaeng nagwage ay nagtapos na. Ngunit ang kanyang bagong buhay, ang buhay na siya mismo ang nagpinta, ay kasisimula pa lamang. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang marahang paggaspas ng mga dahon at ang payapang paghinga ng dalawang taong natutong magmahal muli pagkatapos ng bagyo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng may ngiti at pananalig. Sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na.